So, what's up mga pare ko, no? Ito ay reviewing ng aking Honda Wave RSX, no? After 2 years, no? Na gamit ko sa kanya. At ito buo pa rin ang ating Honda Wave RSX. Iikutan ko lang. Ayun. So, una-unang pinalitan ko dito mga pare ko, no? Una-una ko pinalitan dito is yung brake shoe dito sa likod. Pinalit brake shoe. Na ano kasi ako dati na akala ko pudpud na siya. So tinabi ko lang, pwede ko yung ibalik, no? Kasi akala ko pudpud na siya. Yun pala, hindi ko lang nahigpitan dito na maayos sa kanyang itong adjustan. So pinalitan ng brake shoe. At pangalawang pinalitan is itong bulb, headlight bulb, no? So kung matagal ka nakasubaybay sa akin sa YouTube, ay meron akong mga video niyan. So pinalitan ko yung bulb niya kasi napundi yung aking low beam. Napundi yung aking low beam sa kadahilanan na kasi ito automatic headlight on naman kasi si Honda Wave RS6, no? Pero hindi naman common issue yun kasi sa iba minsan tumatagal talaga yan. So nagkataon lang, no? Nagkataon lang. So yun ang pinalitan. At saka ito pala mga pare ko, itong ito pinalitan ko din ng kanyang brake lever. Dalawang palit na ako nito kasi yung stock nito is kulay stainless. Natumba ako noon naputol yung dito ng stock. So pinalitan ko domino. Tapos yung domino is universal lang. So yung domino malalim yung malalim yung kanyang higpit para kumagat yung preno ko. At saka pangit din siya, kaya pinalitan ko ng pang stock din, no? Pang Honda Wave 110. So ngayon parang stock na siya. Parang stock na siya na pag nag-brake ako. Hindi tulad dati nung domino na sobrang lalim kasi hindi siya sukat talaga kay Honda Wave RSX. Ano lang siya, universal. So ngayon, so yun lang yung pinalitan ko, no, mga pare ko. So ang inaidagdag ko naman, no, after 2 years, ang inaidagdag ko is itong box. Unang-una itong box, top box na SICK Kryptonite, no. Good choice tayo dito mga pare ko, dahil marami tayong nakikita na grabe mag-review, no. Hinampas-hampas na to, hinagis-hagis na to at matibay. So kahit ako mismo mga pare ko, recommended ko sa inyo to. Ito yung SICK Kryptonite na 45 liters, no. Ayan, subok ko na to mga pare ko, no. Hanggang ngayon goods pa rin. Pangalawang box ko na to kasi yung isang box ko dati is yung yung HNJ na parang parang pa heart shape siya. Kaso mahirap yun na nakalas kasi siya kumakalas kaya nahuhulog. At saka yun, luma na yung HNJ na yun kasi dati pa yun sa scooter ko. So ngayon, nung nakabili ako nito kay Uno, Honda Wave RSX, binila ko agad ng top box na ganito nung nakaipon-ipon kasi. Pero nagamit ko din dito yung yung box na HNG. Pero hindi tumagal kasi nga delikado siya na kumakalas kasi talaga. Kasi wala yung mga, alam mo yung mga rubber dito, na rubber dyan. Kasi plug and play lang talaga yung mga pare ko, isang pindot mo lang tanggal na agad yung box mo. Hindi katulad nito naka-thread, no. Dito yan siya, naka-thread yan dyan, kaya medyo maganda yung kapit nito, no. Although plastic lang to, pero sobrang tibay nito. Recommended ko sa inyo to. So pangalawang dinagdag is ito steep grill, no. Nabili ko lang to sa Shopee. At maganda kasi nalalagyan ko dito ng bag, no. Pwede mo siya ma-expand ng ganyan kung ang gamit nyo is pack bag, handbag, pwede dyan. So laking tulong nito mga pare ko, kasi nalalagay ko dito yung malaking bag. Yan, good yan. Nabili ko yan ng mga nasa 750 yata. Tsaka ito yung tinatawag na engine guard. Yan, kabilaan yan pare ko, ito kabilaan yan siya. Yan, yung kulay-kulay na parang kulay yan, titanium na yan. Yan, so malaking tulong din yan kasi para yung paa nyo is hindi mapadikit doon sa kasi mainit ang engine natin
para hindi mapadikit yung sapatos nyo, hindi malulusaw, no? Hanggang dyan lang yung stopper nya, kasi ini-stopper ng ano yan, yan. So mafe-feel mo na nandyan yung sapatos mo, hindi talaga siya didikit dito mismo. So at saka itong Moto Wolf na version 2, meron din akong version 3. Ito yung kanyang mount. Hindi ko masyadong ginagamit kasi mas parang mas ano ko lang siya, feel ko lang yung version 2 kasi yung version 3 nakaw kasi siya, kasi madali lang siya i-thread dito. So itong version 2 maganda kasi bago nila makuha yan, kailangan nila ng susi o kaya Allen wrench para matanggal, no? So ayan, dito ko nilagay para pag naglalamove ako or nag-navigate ako ng lugar na hindi ko alam, pag Google Map ako o kaya Waze, so dyan ko ilagay. So subukan din to, sobrang kapit nito pag nahigpitan mo na maayos at hindi naalog, no? Hindi katulad sa mga plastic na nabili ko dati na yung cellphone talaga, no? At saka dun sa kakilala ko na yung cellphone niya basag-basag kasi nga nung nalubak siya, nahulog, no? Pero ito, kung nahigpit mo ng maayos to, yan, kahit magdamag ka rides, kahit malubak ka, di susuko yan, basta nahigpitan mo lang. Moto Wolf version 2, ang bili ko dito is mga nasa 700 din. Ay hindi, nasa mga 500 siguro. Nag-promo nasa mga 400, basta ganun, mas mahal lang yung version 3. So pang ilan na ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, pang lima is itong nagpakabit pala tayo lately lang ng itong MDL, no? Ito yung switch nya na domino. As MDL natin is nandito sa baba. Ayan, kung nakita nyo dyan, ito dalawa magkabilaan. So laking tulong yan mga pare ko sa sobrang dilim, no? Katulad ng pagpupunta ako ng Cavite, grabe ang dilim doon. So laking tulong nitong MDL na to. MDL na to is DSK version 2 Neo Max. Version 2 Neo Max. Lalagay ko sa link kung gusto nyo. Tsaka may bracket na din yan kasama dyan para malagay natin siya. At ano pa ba ang ating naidagdag? Eto, accessories na to, ano to? Disc brake lock, no? Tsaka ito, plate holder. Kasi laking tulong din ito mga pare, kasi nasisira talaga yung thread nyo dito sa katagalan. At may vibrate kasi yung motor natin, nag-uuka yan, kaya nakikita ko sa iba napuputol dito. So anong nangyari, nilagyan ko ng plate, nasa 100 plus lang to, bago yung ating plate number mismo. So ngayon nakikita ko na pag nag-vibrate yung motor, tsaka nilagyan ko ng malaking washer na steel para hindi nangalawang, para kapit na kapit yung ating plate number, no? So ayan, tibay na yan. Pag nag-vibrate yung motor natin, hindi na siya ganun pa pay. So ano pa, yun lang naman. At saka itong throttle booster, no? Yan, malaking tulong din yan pare ko. Pag nangalay ka sa long ride, pwede mo siyang kaganyan ka lang. Parang cruise control nga sa akin yan kasi pag nag-speed ako ng 40, ganun lang. So nakaganon lang ako, so, tatabo akong 40, naka-steady na yun sa 40. Kung gusto ko 60, ganyan ko pa konti, tapos nakaganyan lang yung kamay ko, no? Parang cruise control na manual. So ayun, ito pala pare ko, nagpa-camel back ako nito. So kung gusto nyo makita, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Yan, cover lang kasi yan, luma na yung cover natin. Yan, ito, napaka-komportable upuan. Ito, stock lang to mga pare ko, yung stock na upuan, pinatabasan lang at saka dinagdagan dito ng aimbag. Ang tawag dito is racing seat. Yan, umastos ako dito sa papagawa is 950 daw, tapos ginawa ko na 1,000 kasi nagandahan ako nga. So dinayo pa namin yan sa Taytay, Rizal. Pagawa lang yan. So ganito yung tsura niyan mga pare ko. Yan, ganyan, portable yan pare ko. Dito yung puwet mo, hulma yan siya. So, pag ganon, hindi yung betlog mo kasi may umbok dito.
So ayan, 1,000 para sa stock na seat, tinabasan at ginawang racing seat. Tsaka ano pa ba ito, mga ano lang to, cover lang yan sa shock, cover sa shock kabilaan. Sa Shopee lang din yan. So ayun mga pare ko, no? So sa after 2 years ang odo natin is 17,121 sa 2 years niya mahigit, ano? So dito na tayo kung anong pinaka issue, no? Handa na ba kayo mga pare ko sa issue ng Honda Wave RS6? So para sa akin mga pare ko, wala akong major issue dito, no? Maliban lang talaga sa mapaplatan ako. So normal lang sa mga tube type na motor, no? Yun yung pinakamalaking problema ko dito, is yung maplatan talaga. Kasi hindi tayo tubeless, no? Kasi tayo ay naka rim set.